Nang makipag-match ang isang lalaking malungkot sa isang mapanuksong babae sa isang misteryosong dating app para sa mga casual na pagtatagpo, hindi niya alam na papasok siya sa isang mapanganib na laro ng panlilinlang kung saan walang anumang bagay ang tunay na kagaya ng inaakala niya. Habang naghahanda ng hapunan, nakatanggap si Ana ng tawag mula sa kanyang kasintahang si Josh. Sinabi nitong mahuhuli siya dahil sa traffic. Naiinis man, tinanggap na lang ni Ana ang kanyang dahilan at ipinagpatuloy ang pagluluto. Habang unti-unting nauubos ang pasensya niya, sa wakas ay dumating na rin si Josh at paulit-ulit na humingi ng tawad. Halata ang pagkainis ni Ana, kaya't isang mabilis na halik lang ang ibinigay niya bago siya dinala sa hapagkainan. Sinubukan ni Josh na mapalubag ang loob ni Ana sa pamamagitan ng papuri sa niluto nito. Pero sa gitna ng usapan, bigla siyang tinanong ni Ana kung bakit parang kinakabahan siya. Agad naman niya itong itinanggi, pero hindi inaasahang natabig niya ang kanyang baso ng alak, isang malinaw na palatandaan na may tinatago siya. Dahil sa halatang pagsisinungaling ni Josh, agad na kinuha ni Ana ang kanyang cellphone at inakusahan siya ng pagtataksil. Sa bigat ng sitwasyon, inamin na rin ni Josh ang totoo, niloko niya si Ana kasama ang kanyang assistant. Labis na nasaktan si Ana sa unti-unting pagkawasak ng kanilang relasyon. Sa isang sandali ng kahinaan, sinabi niyang gusto niyang iparamdam kay Josh ang pagmamahal na hindi niya mararanasan sa ibang babae. Nauwi ito sa isang mainit na pagtatalik, habang tahimik silang pinapanood ng isang security camera. Kinabukasan, habang naghahanda si Josh para umalis, biglang may pumasok na isang lalaking nakapormal na kasuotan. Naguluhan siya, pero bago pa man siya makapagsalita, binalaan siya ng lalaki na nasa panganib siya. Sakto namang dumating si Ana para mamagitan. Dito na nalaman ni Josh na ang lalaking ito ay si Tom, ang tunay na asawa ni Ana. Unti-unting lumapit si Tom sa kanya na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Pilit namang ipinaliwanag ni Josh kung bakit siya naroon, pero bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, biglang lumitaw si Ana mula sa likuran at tinakpan ang kanyang mukha ng isang panyo na may pampatulog. Agad siyang nawalan ng malay. Maya-maya, nagising si Josh sa loob ng banyo, tuliro at hindi alam ang nangyari. Nakita niyang nakaupo si Ana sa tabi niya, kalmado pero may bahid ng pagkabahala. Ipinaliwanag ni Ana na ginawa niya iyon para protektahan siya. At dito na niya ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan, pinapanood sila ni Tom buong oras sa pamamagitan ng security cameras sa bahay. Dagdag pa niya, nalilibyugan ang kanyang asawa sa tuwing nakikita siyang nakikipagtalik sa ibang lalaki. Napailing si Josh sa narinig at sinabing napakabaliw ng sitwasyon. Pero sa halip na mainas, may bahid ng pang-aasar na binanggit ni Ana ang dating app na pinagtagpuan nila, sabay sabing hindi naman talaga ito dinadayo ng mga matinong tao. Ilang araw bago ito nangyari, tinawagan si Josh ng kaibigang si Mark. Excited itong ikinwento ang tungkol sa Love Bomb, isang app para sa casual na pakikipag-date. Bagong hiwalay pa lang kay Tere si Josh, kaya't sinabi niyang hindi pa siya handang makipag-date muli. Ngunit hindi natinag si Mark at ibinahagi pa ang masasarap niyang karanasan sa app, hinimok si Josh na subukan ito. Sinabi naman ni Josh na mahal pa rin niya si Tara, pero pinaalalahanan siya ni Mark na nakahanap na ito ng iba, kaya't dapat na rin siyang mag-move on. Matapos ang tawag, napaisip si Josh. Sa huli, bumigay rin siya at nag-download ng Love Bomb, kung saan nakilala niya si Ana. Sa una nilang pagkikita, nagmungkahi si Ana ng isang kakaibang senaryo, magro-roleplay sila bilang mag-asawa. Dito, papasok ng late si Josh, aamin sa pangangaliwa, at pagkatapos ay magtatalik sila. Balik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Ana na gusto ni Tom ang panunood sa kanya habang gumaganap sa ganitong mga roleplay kasama ang iba't ibang lalaki. Kaya naman inorasan niya ang buong eksena kagabi. Pero hindi pa rin mapakali si Josh. Kung gusto niyang panoorin ka, bakit parang galit siya nang makita ako? Tanong niya. Bilang sagot, mas pinaliwanag ni Ana na bahagi lang ito ng kanilang laro. Pinapayagan siya ni Tom na makipagtalik sa ibang lalaki at panoorin ito, ngunit may isang kondisyon, pagkatapos ng lahat, paparusahan ni Tom ang mga lalaking iyon. Nang mapagtanto ni Josh na nagawa na nila ito noon, agad siyang nilinaw ni Ana na 2 beses lang itong nangyari. Habang lalo siyang nag-aalala, inusisa ni Josh kung ano ang nangyari sa 2 lalaking nauna sa kanya. Bahagyang kinabahan si Ana, ngunit malabo lang ang kanyang sagot, sinasabing lumala lang ang sitwasyon. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin kay Josh dahil nadamay ito sa gulo.
Upang mapakalma ang tensyon ng si Josh, nangako si Anna na makakahanap sila ng paraan upang makatakas. Pero nang tanungin niya ito kung nagtitiwala pa rin ito sa kanya, agad siyang inakusahan ni Josh bilang kasabwat sa lahat ng ito. Nasaktan si Anna at iginiit niyang isa rin siyang biktima, wala siyang magawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang asawa. Ngunit duda pa rin si Josh, kaya't hinamon niya si Anna na patunayan ang kanyang inosente sa pamamagitan ng pagtawag sa emergency hotline. Tumanggi naman si Anna, sinasabing hindi naman masamang tao si Tom, isa lang itong problemadong individual na nangangailangan ng tulong. Sa kabila ng lahat, inamin niyang mahal pa rin niya ito. Biglang may kumatok sa pinto. Natigilan si Anna at natakot. Agad namang kumilos si Josh, humiga siya at nagkunwaring walang malay. Maya-maya lang, bumangon siya at nagkunwaring kakagising lang. Pero agad siyang tinawanan ni Tom, sinasabing narinig niyang nag-uusap sila kanina. Mabilis siyang inasar ni Tom, pinintasan ang kanyang mumurahing pananamit. Ngumisi ito nang may panunuya at tinanong kung ano ang pakiramdam ng makipagtalik sa asawa ng isang mayaman. Sinubukan ni Anna na sumingit sa usapan, pero agad siyang pinatahimik ni Tom sa pamamagitan ng matalim at matigas na utos. Nagulat si Josh nang sa halip na galit, inimbitahan pa siya ni Tom na uminom. Sa ibaba, inilapag ni Tom ang isang baril sa mesa, isang tahasang pananakot. Pagkatapos, nagsalin siya ng brandy sa 2 baso at nagkwento tungkol sa kanyang pagmamahal sa alak. Tahimik namang nakatayo si Josh, halatang kinakabahan, at hindi inaalis ang tingin sa baril. Inalok siya ni Tom na uminom, pero tumanggi si Josh. Nang sumali si Anna sa kanila, nagsimula namang maglabas ng sama ng loob si Tom, sinabing ilang beses nang sinaktan ni Anna ang kanyang damdamin. Inamin ni Tom na dati niyang hinaharap ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng galit, pero ngayon, mas gusto na niyang maging sibilisado. Ngunit kahit pa ito ang kanyang sinasabi, hindi maalis ang kasinungalingan at pagbabante sa kanyang ekspresyon, dahilan upang mas lalong kabahan si Josh. Dahil sa epekto ng alak, nagkalakas loob si Josh na hilingin na payagan siyang umalis. Ngunit mariing tumanggi si Tom at sa halip ay tinanong kung nasabi ba ni Anna ang kanyang trabaho. Nang sumagot si Josh ng hindi, naiinis na ibinunyag ni Tom na isa siyang reality TV producer. Mabilis niyang inamin na peke ang kanyang mga palabas, pero ipinagmamalaki niyang mas kaunti raw ang pinsala ng mga iyon kumpara sa mga modernong dating apps. Bagamat aminado siyang nakilala niya si Anna sa isang dating site, mariin niyang pinuna ang mga platform na ito, na aniyay nagpapalaganap ng kababawan at pagtataksil. Habang nakapako, ang tingin ni Josh sa baril, hinamon siya ni Tom na kunin ito. Sa halip na bumigay sa bitag, bigla siyang tumakbo papunta sa pinto sa isang desperadong pagtatangkang makatakas. Sa kasamaang palad, nakalock ito. Ipinahayag ni Tom na ang kanyang makabagong security system ay nakaprogram upang hindi mabuksan ang kahit anong pinto sa bahay nang walang tamang access code. Napagtanto ni Josh na wala na siyang ligtas na paraan palabas, kaya't sinubukan niyang umapela sa damdamin ni Tom. Ipinaliwanag niya na wala siyang ideya na may asawa si Anna at hinding-hindi niya ito lalapitin kung alam niya lang. Ibinahagi rin niya ang sakit ng pagtataksil, naranasan na niya ito noon, at hindi niya kailanman gugustuhing iparamdam iyon sa iba. Sa kanyang desperasyon, muling nakiusap si Josh kay Tom, nangangakong hindi isisiwalat ang anumang nangyari kung papayagan siyang umalis ng buhay. Bagamat naunawaan ni Tom ang pinanggagalingan ni Josh, malamig niyang inamin na buo na ang kanyang desisyon, sisiguraduhin niyang magdusa ito. Bilang patunay, unti-unti niyang inabot ang kanyang baril. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, mabilis na tumakbo si Josh paakyat at nagkulong sa isang silid. Kalma namang sumunod si Tom, alam niyang hawak pa rin niya ang kontrol sa sitwasyon. Hawak ang baril, tahasan niyang sinabi na lalo lang nagpapalala sa galit niya ang mga pagtatangkang pagtakas ni Josh. Biglang pumasok si Anna sa kwarto mula sa isang lihim na pasukan. Walang sinabi, nagbigay lang siya ng senadoryas kay Josh na sumunod sa kanya papunta sa kabilang silid. Sa matinding pagkapikan, hindi napigilan ni Josh ang sarili at naglabas siya ng sama ng loob. Tinanong niya kung bakit tila nahuhumaling ang mga babae tulad ni Anna sa mga lalaking katulad ni Tom at sa lalaking pinagpalit sa kanya ng kanyang ex. Sa mapait na tinig, tahimik na inamin ni Anna na hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Ikinwento niyang dati, isang perpektong kasintahan si Tom, ngunit unti-unting lumabas ang tunay nitong ugali matapos silang magpakasal. Idinagdag niya na nang matuklasan niya ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa, huli na ang lahat. Nang iminungkahi ni Josh na hiwalayan na lang niya si Tom,
Matalim siyang tiningnan ni Ana at ipinaalala na nakita na niya mismo kung anong klaseng tao ang kanyang asawa. Akala mo ba ganun lang kadali? Malamig na tugon ni Ana. Matapos ang isang saglit ng katahimikan, ibinulalas niya ang kanyang panghihinayang, sinasabing wala na siyang tiwala sa sinumang lalaki. Mariin naman itong tinutulan ni Josh. Iginiit niyang iba siya at nangakong tutulungan siyang makatakas sa kanyang miserable na relasyon. Sa panibagong pagtatangkang makaalis, ginamit ni Josh ang parehong ruta na dinaanan ni Ana at nakarating muli sa sala. Sa harap ng mga nakakandadong pinto, agad siyang kumuha ng upuan at ibinato ito sa mga ito. Sa kasamaang palad, tumalbog lang ito pabalik at tumama sa kanya, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, natagpuan siya ni Tom. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Josh, wala na siyang suot na pantalon at nakatali sa isang nakakikilabot na aparato. Sa matinding takot, napagtanto niyang nasa loob siya ng tinatawag na punishment room ni Tom. Napansin ni Tom ang sariwang pasa sa noo ni Josh at sadistang piniga ito ng mariin, dahilan upang mapasigaw si Josh sa sakit. Sinabi niyang titigilan lang niya ito kung sasabihin ni Josh ang safe word. Nang sumagot si Josh na hindi niya ito alam, nilinggan ni Tom si Ana, waring nagtatanong. Ikinibit lang nito ang balikat, walang kahit anong paliwanag. Napangisi si Tom at sinabing malamang ay nagpapanggap lang si Josh na matibay. Habang hinahanap ang susunod na gagamitin upang pahirapan ito, muling nakiusap si Josh na pakawalan siya, nangangakong ibibigay ang anumang hilingin ni Tom. Sa halip na maawa, malamig na sinabi ni Tom na nais niyang mabawi ang kanyang dignidad matapos siyang pagtaksilan. Pero dahil imposibleng mangyari iyon, nagpasya siyang bawiin na lang ang dignidad ni Josh. Hawak ang isang adult toy, lumapit si Tom sa kanya habang nagmamakaawa ito. Ngunit, sa isang hindi inaasahang kilos, biglang napahinto si Tom at tila nagbago ang isip. Sa halip, kinuha niya ang isa pang aparato at inabot ito kay Ana, iniutos na siya ang mamahala. Isa pala itong electroshock device. Bagamat halatang nag-aatubili, isinabot ni Ana ito sa maselang bahagi ng katawan ni Josh at ibinalik ang kontrol kay Tom. Sa sandaling naunawaan ni Josh ang kanyang sitwasyon, hysterical niyang sinigaw ang kanyang mga paghingi ng tulong. Ngunit, malamig lang siyang pinaalalahanan ni Tom na nasa isang soundproof room sila. Habang tinatanggap ang mapait na kapalaran, mahina na lang na binanggit ni Josh ang pangalan ng kanyang ex, si Tara. Mukhang naguluhan si Tom at sandaling natigilan. Napansin ni Ana ang pag-aalangan niya, kaya kalmado niyang ipinaalala na parte lang ito ng laro at pinilit siyang ituloy ito. Narinig ni Josh ang usapan nila, kaya bigla siyang kinutuban. Tinanong niya kung totoong mag-asawa nga ba sina Tom at Ana. Nang hindi makasagot ng maayos si Tom, lalo lang lumakas ang hinala ni Josh. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, mabilis na hinablot ni Ana ang controller at may masamang ngiti sa mukha. Paulit-ulit niyang sinaktan si Josh gamit ang kuryente, dahilan para mapangiwi si Tom sa nasaksihan niya. Sa totoong buhay, isa lang palang hamak na struggling actor si Tom. Matapos siyang mab-go sa audition para sa isang palabas tungkol sa mga laos na artista, bumalik siya sa bartending at doon niya ipinagtapat sa kaibigang si Hampton ang kanyang sama ng loob. Inamin niyang hindi niya magawa ng maayos ang auditions niya dahil hindi pa rin siya nakaka-move on sa kanyang dating asawa, na iniwan siya para sa isang mas sikat na artista. Dahil dito, iminungkahi ni Hampton na subukan niya ang love bomb dating app. Aniya, hindi lang ito para makahanap ng bagong karelasyon, kundi magandang oportunidad din para maasa ang kanyang galing sa role-playing bilang isang artista. Bagamat hindi siya mahilig sa dating apps, kalaunan ay sumubok din si Tom. Doon niya nakilala si Ana. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni Ana na may fetish umano ang asawa niya pagdating sa role-playing. Pagkatapos, nag-alok siya ng kakaibang senaryo, si Tom ang gaganap bilang isang baliw na asawa na nagpaparusa sa mga lalaking natutulog sa kanyang misis, habang ang asawa niyang si Josh ay magiging inosenteng biktima. Ang unang beses na nagkita sina Tom at Ana sa totoong buhay ay noong araw mismo na pumunta siya sa bahay nito upang kamprantahin si Josh. Noong nawalan ng malay si Josh matapos siyang hampasin ni Ana, nagulat talaga si Tom. Pero pinakalma siya ni Ana, sinasabing bahagi lang ito ng pantasya ng kanyang asawa. Habang bitbit nila si Josh papunta sa banyo, ipinahayag ni Ana ang susunod nilang hakbang at iginiit kay Tom na manatili siya sa kanyang karakter. Habang tino-torture ni Ana si Josh, unti-unting kinabahan si Tom. Tinanong niya kung ligtas pa ba ang ginagawa nila. Naiinis, sinaway siya ni Ana at sinabing manatili lang siya sa karakter niya.
Doon na napagtanto ni Tom ang totoo, hindi talaga asawa ni Anna si Josh. Isa lang pala siyang biktima sa isang mas malaking plano. Naawa si Tom kay Josh kaya hinimok niyang tigilan na ni Anna ang ginagawa niya. Pero imbes na makinig, hinamon at minaliit lang siya ni Anna. Galit na galit si Tom kaya itinutok niya ang baril sa kanya, pero natawa lang si Anna at sinabing hindi naman iyon loaded. Dahil sa matinding takot, nakiusap si Josh kay Tom na pigilan si Anna, kahit pa gumamit ito ng dahas. Pero tumanggi si Tom na saktan ang isang babae. Biglang sinuntok ni Anna si Tom sa mukha. Dahil wala na siyang ibang magawa, kumuha si Tom ng pala at hinampes si Anna hanggang mawalan ito ng malay. Agad niyang pinalaya si Josh at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nang makalabas sa silid, nagkasundo silang magtulungan upang makatakas. Dahil nakalak ang buong bahay, iminungkahi ni Josh na tumawag sila sa emergency hotline. Pero nadiskubre ni Tom na nawawala ang cellphone niya. Mas maaga ng araw na iyon, matapos mawalan ng malay si Josh dahil sa upo ang itinapon niya sa pinto, dinala siya nina Tom at Anna sa punishment room. Habang nag-aalala si Tom sa kalagayan ni Josh at nag-iisip kung tatawag na ba ng tulong, dinestruct siya ni Anna gamit ang pang-aakit, at doon niya lihim na ninakaw ang cellphone ni Tom. Dahil wala silang mahanap na paraan para humingi ng tulong, nagsimula silang maghanap ng ibang daan palabas. Samantala, nagkamalay na si Anna at lalo pang nagalit. Matapos mabaigo sa pagbukas ng kahit anong pinto, unti-unting nawalan ng pag-asa si Josh. Pero nanatiling determinado si Tom at sinabing, dalawang lalaki tayo laban sa isang babae. Habang nagmumuni-muni si Josh sa kanyang malas na buhay pag-ibig, nakisimpatya si Tom at ibinahagi rin ang sarili niyang sakit. May pait sa kanyang tinig nang ikwento niyang ang anak niyang si Devon ay nasa Kenneth kasama ang bagong kasintahan ng kanyang ex, tinatamasa ang buhay na hindi niya kayang ibigay. Habang nagkakaintindihan ang dalawa sa kanilang mga sugatang puso, biglang lumabas ang boses ni Anna sa isang speaker. Matapos makinig sa kanilang usapan, pinagtawanan niya ang kanilang mga kwento ng paghihirap. Hinamon pa niya sila, sinasabing hindi nila matanggap na isang babae ang may kontrol sa sitwasyon nila, na para bang lumalabas ang kanilang pagkapuot sa kababaihan. Sa isang mapanuksong ngunit nakakatakot na tono, idinagdag ni Anna na hindi sila makakaalis hanggat hindi pa siya nagsasaya. Hindi nagpatinag si Tom at agad siyang sinagot, hindi siya isang feminista kundi isang baliw na babae na natutuwa sa pananakit ng iba. Tila aminado si Anna at sinabing baka may katotohanan ang sinabi ni Tom, pero ipinaalala niya rin na pumayag naman sila sa eksperimentong ito, kaya wala silang ibang dapat sisihin kundi ang kanilang mga sarili. Napansin ni Tom na hindi maririnig ni Anna ang kanilang mga bulong, kaya palihim silang nagplano ni Josh ng susunod nilang hakbang. Pero tila hindi man lang nabahala si Anna. Kalmado niyang sinabi na handa siyang tapatan ang kahit anong subukan nilang gawin. Mula sa control room, sinimulan niyang pagtawanan si Tom dahil hindi niya man lang nilock ang kanyang phone. Walang pakundangan niyang binuksan ang mga mensahe nito at pinatugtog ang isang emosyonal na video mula kay Devon. Nang aasar, tinanong pa niya kung ano ang dapat niyang i-reply at nagbanta pang sasabihin kay Devon ang mga pinaggagawa ni Tom. Nang sabihin ni Anna na nakapagpadala na siya ng bastos na mensahe sa bata, tuluyang nagdilim ang paningin ni Tom. Galit na galit siyang sumugod paakyat para harapin siya, hindi pinapansin ang babala ni Josh na patibong lang ito. Pagdating ni Tom sa pinto ng silid ni Anna, bigla itong bumukas. Hawak ang isang pana, agad siyang panyanan ni Anna, tumama ito mismo sa kanyang dibdib. Dali-daling lumapit si Josh kay Tom, desperadong sinisikap siyang tulungan. Habang hirap na hirap huminga, sa halip na humingi ng saklolo, nagtanong si Tom tungkol sa kanyang audition kanina. Upang pagaanan ang loob niya, tapat na pinuri siya ni Josh. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa mukha ng aktor bago siya tuluyang binawian ng buhay. Matapos panoorin ang lahat ng nangyari, malamig na sinabi ni Anna kay Josh. Nabibigyan niya ito ng head start. Dahan-dahan niyang inihanda ang kanyang sandata at nagsimulang magbilang ng nakakatakot. Sa wakas, nabunyag ang tunay na katauhan ni Anna, siya mismo ang lumikha at CEO ng Love Bomb App. Isang araw bago ang insidente, sa isang pagpupulong, iminungkahi ng empleyadong si Jared ang isang premium tier na magpapataas ng visibility ng mga gumagamit kapalit ng bayad. Buo ang kanyang kumpiyansa habang hinihintay ang opinyon ni Anna. Pero malamig siyang tinanggihan ng CEO. Nang magtanong si Jared kung bakit, matigas na sinabi ni Anna na bilang CEO, wala siyang kailangang ipaliwanag sa kanya.
Ipinaglaban ni Jared ang kanyang ideya, sinasabing maaari nitong ma-filter ang mga mapanganib na user at maprotektahan ang mga kababaihan sa platform. Ngunit hindi sumang-ayon si Ana. Sinabi niyang mali ang paniwala ni Jared na gusto lang ng mga babae ang ligtas na koneksyon. Ipinunto niya na ang love bomb ay hindi para sa seryosong relasyon kundi para sa paggalugad ng mga nais at pantasya, walang kasiguraduhan at walang obligasyon. Matapos ang pulong, kinausap ni Ana ang kanyang assistant na si Rachel. Ipinahayag niyang gusto niyang tanggalin si Jared pero kailangan niya ng dahilan. Sinabi naman ni Rachel na may mga reklamo si Cassie, isang bagong empleyado, tungkol sa hindi kanais-nais na kilos ni Jared. Sa nakitang oportunidad, agad na inutusan ni Ana si Rachel na hikayatin si Cassie na magsampa ng opisyal na reklamo sa HR. Biglang nakatanggap ng text si Ana mula kay Josh, na kinukumpirma ang kanilang plano. Matapos mag-reply, inutusan niya si Rachel na kanselahin ang lahat ng kanyang schedule kinabukasan, may masama siyang balak. Matapos bigyan ng head start si Josh, sinimulan ni Ana ang kanyang pangangaso. Napansin niya ang isang sapatos na nakasilip mula sa likod ng kitchen counter. Lumapit siya, ngunit bigla niyang napansin na nawawala ang kutsilyo mula sa chopping board, na pagtanto niyang kinuha ito ni Josh. Habang nagsasalita, nagkunwari siyang mas kinakampihan si Josh kaysa kay Tom, pero agad din niyang tinanggal ang maskara. Itinutok niya ang kanyang sandata sa pinagtataguan niya, pero sapatos lang pala ang nandoon. Napagtanto niyang nalinlang siya, kaya mabilis niyang inikat ang tingin sa paligid, lumalala ang tensyon habang ibinubulalas ang kanyang galit sa mga lalaki. Biglang lumitaw si Josh at sinaksak ang kanyang paa. Sa kabila ng matinding sakit, nagawa pa rin ni Ana na makabaril, tinamaan si Josh sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Habang namimilipit ito sa sakit, muling itinutok ni Ana ang kanyang sandata para tapusin na siya. Pero bago pa niya ito magawa, mahina pero desperadong tinanong ni Josh kung bakit siya naging ganito. Inakala niyang may pinagdaraanan si Ana kaya sinubukan niyang kumbansihin ito, baka raw matulungan nila ang isa't isa na gumaling. Hindi natinag si Ana sa kanyang sinabi. Malamig siyang sumagot na hinding-hindi siya mauunawaan ni Josh. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag niyang matagal na niyang napatay ang taong tunay na may kasalanan sa kanyang paghihirap. Alam ni Josh na hindi nauobra ang mga salita, kaya sinunggaban niya si Ana at pinatumba ito sa sahig. Sa kanilang matinding paglalaban, nagawa niyang manig at sinakal siya ng buong puwersa. Habang hirap huminga, nagawa pa rin ni Ana na makakuha ng isang palaso at idiniin ito sa leeg ni Josh. Habang pinapanood niyang dahan-daang mawala ang buhay ni Josh, biglang lumitaw si Tom. Puno ng galit ang kanyang mga mata habang paulit-ulit niyang itinarak ang isang palaso kay Ana. Sa huli, pareho silang bumagsak sa sahig, parehong sugatan at malapit ng mamatay. Sa huling sandali, ibinunyag ni Ana na hindi niya talaga pinadalhan ng bastos na mensahe ang anak ni Tom. Sa halip, isang mabuting mensahe ang ipinadala niya, ipinapaalam kay Devon kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat, buong pasasalamat na ibinulong ni Tom ang kanyang salamat. Habang unti-unti silang nawawalan ng malay, mahina ngunit may bahid ng pagsisisi na sinabi ni Ana, baka hindi naman talaga ako ganoon kasama. Ilang saglit pa, tuluyang binawian ng buhay si Tom, kasunod si Ana, tinapos ang isang madugong laro kung saan wala ni isang nabuhay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.